So mga tol, matapos po magkaharap sa unang pagkakataon si Shakur Stevenson at Teofimo Lopez sa kanilang press conference, nangako itong si Shakur Stevenson na iba daw ang ipapakita niyang laban dito kay Lopez kaysa sa huling laban niya dito kay William Cepeda. Mas magiging malakas at mas mabilis daw siya ngayon. Magaling naman daw itong si Teofimo Lopez, pero marami daw siyang nakikitang mali sa laban ni Lopez at marami daw siyang nakikitang butas. Pagmamalaki pa ni Shakur Stevenson, mas dihamak na mas magaling daw siya kaysa kay Lopez. So ano kaya ang kakaibang ipapakita ni Shakur Stevenson sa laban kay Lopez? Yung huling laban po kasi ni Shakur Stevenson dito kay Cepeda, hindi siya tumatakbo. Talagang nakikipagpalitan siya ng suntok kay Cepeda. So baka ibalik ni Shakur Stevenson ang natural niyang estilo na tatakbo-takbo. Samantala, sinabi naman po ng isang pan na tinalo na daw ni Lopez si Shakur Stevenson sa sparring. Sa inilabas po kasi na video clip ng sparring ni Shakur at Lopez, ipinahinto ni Shakur Stevenson ng pagkuha ng video noong madalas na matamaan si Shakur Stevenson ni Lopez ng suntok. Take a picture. Sa kabilang banda naman mga tol, nag-adjust po ang laban ni Yomar Marcial at Wiljon Mindoro sa SEA Games 2025 na ginaganap ngayon sa Thailand. Kung noong una, December 14 ang laban ni Mindoro at December 15 naman po ang laban ni Yomar Marcial. Pero sa latest update po sa SEA Games, sa December 17 na po ang kanilang mga laban at semifinals na po yan agad. Makikita mga tol na ang makakalaban ni Mindoro ay itong si Boy Puktong ng Vietnam, habang hindi pa pinapangalanan ang kalaban ni Yomar Marcial. Ibig sabihin mga tol, dalawang laban lang ang gagawin ni Yomar Marcial at Wiljon Mindoro para makasungkit sila ng gold medal. So magkakasabay din po ang laban nila ni Nonito Donaire Jr. Sa 17 na din kasi ang World Championship fight ni Donaire sa Japan kontra dito kay Seiya Susumi. Samantala, naganap na po kanina ang laban ng dalawa nating kababayan sa SEA Games. Pasok na po sa semifinal itong si J. Brian Barrique 4 matapos po niyang maipanalo ang laban via unanimous decision dito sa taga-Vietnam na si Nguyen Limpung sa 48 kg category. Pero nalaglag naman po ang isa nating kababayan na si Beloso Claudine matapos po siyang talunin ng taga-Vietnam na si Buti Kim An via unanimous decision sa women 54 kg category. Sa ibang banda naman mga tol, inilabas na nga po ng Kameda Promotion ang poster ng laban ni Kenneth Luber versus Ayati Sailiki na magaganap na sa December 27. Magkasama po silang lalaban ni John Rel Casimero mga tol sa Japan. Si Kenneth Luber po ang magsisilbing co-main event sa laban na yan, habang pangatlo sa huli itong si Casimero. Si Masamichi Yabuki versus Felix Alvarado naman ang main event sa laban na yan. Pagbubunyag nga po ni Koki Kameda sa mid next year, magiging world champion na daw si Kenneth Luber. So tatarabahuin daw yan ni Koki Kameda. Pagdating sa ticket mga tol, nagkakahalaga ng 3,300 yen or 1,270 pesos sa pera natin. Pagdating naman sa VIP, 55,000 yen o katumbas po yan ng 20,900 pesos sa pera natin. Sa iba pang balita mga tol, Junto Nakatani, sinabing mas nag-improve pa daw ang speed niya at lakas sa pag-akyat niya ng Super Bantamweight Division. Yan daw yung napipil niya. So kakaiba pala itong si Junto Nakatani mga tol. Yung iba, kapag umaakit ng dibisyon, bumabagal. Siya, mas lalo daw siyang bumilis at lumakas. Pinagmalaki din ni Junto Nakatani na main sparring umano niya ang nagpabagsakay na Oya Inoue na si Cardenas. Fighter nga daw itong si Cardenas sa ibabaw ng ring. More on timing nga daw ang pinapakita nito kaysa sa power.